Sinalakay ng mga otoridad ang tanggapan ng isang recruitment agency sa Quezon City na umunoy walang kaukulang permit. 50 tao ang nailigtas sa kamay ng umunoy recruiter. Balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Ang target area, isang 3 palapag na residential property na nasa loob ng isang exclusive subdivision sa Quezon City. Pagpasok ng mga operatiba ng CIDG, Anti-Transnational Crime Unit, bumungad sa basement ang mahigit sa 50 tao na pakay ng rescue operation. Pinapaalam po namin sa inyo para ho at least alam mo ninyo na inyong nagre-recruit sa inyo ay illegal ho. Walang lisensya galing sa POEA. Sa complaint na tinanggap ng POEA na inendorso sa PNP-CIDG, ang mga taong ito na pansamantalang pinatitigil sa ni-raid na bahay, pawang mga aplikante, pinangakuan ng trabaho sa South Korea at Japan ng isang recruitment agency na walang kaukulang lisensya para makapag-operate. Agad na nagpaliwanag ang may-ari ng bahay. Hindi raw siya ang recruiter. Binigyan lang daw niya ng pansamantalang masisilungan ang mga taong ito. Sana malaman ng governor ninyo na kung anong kabaitan na ginawa ko, hindi ko kayo kilala. Pero pinapasok ko kayo dito, inaruga, pinatulog, para lang matulungan kayo kaysa nasa kalsada kayo. Pero hindi kumbinsido ang CIDG na walang alam dito si Palacio. Dapat trabaho ito ng gobyerno ang tumulong sa mga taong ito. Bakit ako? Sa panayam ng GMA News sa complainant na dati ring aplikante ng recruitment agency na ito, matagal na silang hiningan ng 5,000 pisong pampamedical ng agency pero wala pa rin daw nangyayari. Nang kanila raw i-verify sa POEA, hindi nakarehistro ang kumpanyang ito na RPU, International Manpower Services. Feeling ko na brainwash talaga sila na totoong-totoo. Mula Mindanao, gumastos na sila ng mahigit 20,000 piso sa pagbabaka sakaling may trabahong naghihintay sa kanila sa Japan at South Korea. Kung ganito sir, kung fake itong agency sir, ang gusto namin, pabalik na lang namin ang aming mga gastuhin sir. Okay. Para makauwi kami sa aming probinsya sir. Ang pagre-recruit ho ng mga papuntang Korea, factory workers, lahat ho yan ay through POEA lang. Inaalam ng CIDG ang ilang pang personalidad na nasa likod ng RPU International Manpower Services. Magsilbi rin daw sanang gabay ang ginawang liham ni Mary Jane Veloso na nagbibigay babala sa mga naglipa ng peking, mga recruitment agency. Mahirap na baka mamaya matulad sila doon sa isang kababayan natin na si Mary Jane Veloso na bumagsak nga doon sa nagamit siya para doon sa illegal na droga sa Indonesia. Kaya sinasabi ko na umiwas sila. Emil Sumangil, GMA News.